Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos na magtala ng kanyang pangatlong sunod na triple-double at 35 points, 12 rebounds and 14 assists kahapon. Sinabi nga ni LeBron James na hindi nga daw siya maglalaro until the wheels fall off. Ibig sabihin ay hindi siya maglalaro hanggang sa talagang wala na siyang kayang ibigay sa sport na ito, to the point na bangko na siya tulad nila Paul Pierce na mag-retire ito. Malamang ay magre-retire nga si LeBron at an all-star level. Hindi nga natin siya makita na malaos kumbaga. Dahil kung maglalaro nga siya hanggang sa talagang hindi na niya kaya ay posibleng may another 10 years pa tayo. Subalit ang kay LeBron nga ay hindi problema ang kanyang katawan, bagkus ang kanyang utak at kagustuhan nito na sumabak sa araw-araw na ensayo ng maaga. Biyahe sa iba't ibang syudad, malalayo sa pamilya at proper diet, mga bagay na ginagawa na niya ng mahigit 2 dekada. At ayon nga sa pinaka-reliable source natin na si Shams ng ESPN, most likely ay next season na ang last season na LeBron James sa NBA. Ang posibleng magpapatagal na lamang kay LeBron ayon kay Shams sa liga na ito ay kung andun nga ang posibilidad na makapasok sa NBA si Bryce matapos ang kanyang unang taon sa kolehiyo. At kung magiging totoo nga tayo ay mukhang hindi one and done type of player si Bryce James. Ganun pa man ay ganun din nga si Bronny noon, subalit ang pinagkaiba dito ay mas malaking risk nga sa basketball future ni Bryce kung pipilitin ito na mag-NBA kaagad and the next year ay aalis na si LeBron. Posibleng sabay-sabay nga silang mawalan ng team kung sakali dahil hindi pa sila fully developed para sa NBA basketball. May kapangyarihan nga sa LeBron na maging posible ang lahat ng ito at makapaglaro siya kasama ang kanyang mga anak sa isang NBA game. Proven na nga yan. Ganun pa man ay hindi din magiging maganda kung kapag nag-retire si LeBron ay mawawalan din ng interest dito ang mga team sa kanyang mga anak. Kung next year nga ay ang huling taon na talaga ni LeBron, magiging perfect tribute nga sa kanya ang 2026 NBA All-Star Game dahil gagawin ito sa Los Angeles, California. Nakita nga natin na nakakuha ng mga tribute sa mga legends sa tulad nila Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwayne Wade at Dirk Nowitzki sa mga All-Star Game. Kaya naman hindi na nakakagulat kung mabigyan din si LeBron dito. Sa ngayon nga mga kaibigan ay nag-a-average pa si LeBron ng 24.3 points, 8.1 rebounds and 9.4 assists per game on 52% shooting sa field and career best 45.9% sa 3-point line. Naglalaro din siya sa pinakamababang usage rate since rookie season niya. At malaking dahilan dito ay ang sistema ni JJ Redick na umiikot na kay Anthony Davis, and rightfully so. Nasa year 22 na nga sa LeBron. Kung nasa team siya na non-playoff contender at sa kanya pa umiikot ang opensa ay understandable ito. Subalit para sa isang team na lumalaban para sa championship, dapat lang nga na kay Anthony Davis na umiikot ang kanilang opensa at hindi kay LeBron James na 40 years old na sa susunod na buwan. So sa mga fans at haters na LeBron, sulitin nyo na nga dahil next year ay inaasahan na ang kanyang retirement. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?